The teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord.
of His name, delighting the Lord for His goodness and His Hindi ka na makakakita ng buhay tulad nito. Wala nang iba magbibigay maliban sa Diyos. Wow, wow! Di ka na makakakita ng buhay tulad nito. Wala nang ibang magbibigay maliban sa Diyos. Wow, wow, wow! Okay saya, okay sigla, kumpleto ka sa buhay mo na lahat. Okay saya, okay sigla, kumpleto ka sa buhay mo na lahat. Wala nang ibang magbibigay ng buhay tulad nito, maliban lamang sa Diyos. Okay saya, okay sigla, kumpleto ka sa buhay mo na lahat. Okay saya, okay sigla, kumpleto ka sa buhay mo na lahat. Wala nang ibang magbibigay ng buhay tulad nito, maliban lamang, maliban lamang, maliban lamang sa Diyos. Good morning po mga kapatid. Good morning Jesus. Morning, Jesus. Good morning po. Minister Ray. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid dyan natin. At binabati ko nga po pala lahat po ng ating mga prayer meeting na pinagkatiwala sa atin ni Lord sa Nasugbu. Bukas po tayo mga kapatid, umaga. Thank you Lord. Good morning, Jesus. Magandang umaga po sa ating lahat. Lalong-lalo na po yung aking mga pinupuntahang outreaches. Ang Nueva Ecija, Bungabon, Cabanatuan, San Antonio at Cabiao. At doon din po sa Zambales, sa San Felipe, sa Cabangan, sa May Maloma. Ayan, thank you Lord. Salamat sa Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Mga kapatid, good morning po. Diyan sa Bicol. Kamusta po kayong lahat dyan? Diyan sa mga kamag-anak ko sa Bacon, Sorsogon. At dito po sa pamilya ni Brother Sandy sa Kasiguran. Sa Buton, Kasiguran. At kay Sister Baby and Brother Ramon dyan sa may Executive Village. At sa buong Huban, nandyan ang Lahong, Binanwan, Tabing Ilog, Iliw-Iliw, Kugon, kay Nanay Basyon, at saka yung Malabog. Malabo. Opo, at sa darating pong June, itong buwan ng June, meron tayong, nabuksan na po yung prayer meeting sa Legazpi, sa family po ni Brother Larry Gaviria. Kaya dadaanan na po namin yan, unang araw ng biyahe namin sa month of June. So,
Tapos doon po sa Buhi, Camarines Sur, sa bahay po ni Sister Grace, nung kanyang pinapasokang clinic, magkakaroon na rin po ng prayer meeting. So, thank you Lord. At sa buong Masbate, Brother Dison, ang lugar ng Mabini. At sa kay Sister Cielo, Tatay Odris, Cedric, dyan sa San Jacinto, kung saan ang pier ng Masbate. At sa Buenos Aires, kila Sister Rita, nung mga kamag-anak niya dyan, si Brother Nonoy, at sa kanyang may bahay, si Sister Jo Marie. Kaya, mga kapatid, sa umagang ito, alam po na tayo ay pagpapalain ng Diyos sa kanyang mga salita. Sapagkat ang sabi ng Word of God, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng ating Panginoon. So bago tayo magpatuloy, Minister Sandy, opening prayer. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, o Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumikha ng langit at lupa, pinupuri ka po namin at pinasasalamatan sa umaga pong ito at sa magdamag po na kapahingahan na pinagkaloob mo po sa amin at pagre-restore ng aming lakas habang kami po'y natutulog sa buong magdamag upang maisagawa po namin ang gawain po namin sa maghapong ito sapagkat kayo po ang nag-aatang o nagbigay ng gawain na ito. Salamat po Panginoon. Minsan pa sa gabay po ng inyong Espiritu, dalangin po namin ang pangunawa sa iyong salita, Panginoon. Salamat po. Ang lahat pong ito ay dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So bago tayo magpatuloy, kamusta naman kayong dalawa? Ang Minister Ray, kamusta ba? Thank you, Lord. Salamat sa grace ni Lord sa outreaches natin na patuloy ang kalakasan, patuloy ang ang pagbibigay ng wisdom sa mga nagaganap nating tinalaga ng Diyos na gawain para sa atin sa Nasugbo. Minister Sandy. I'm too blessed to be stressed. Praise God. Kaya salamat sa Panginoon. Sa umaga pong ito, mga kapatid, at nabigyan tayong muli ng pagkakataon na gawin ang mga bagay na hindi pa natin nagagawa, tapusin ang mga bagay na hindi pa natin natatapos, at ayusin ang mga bagay na dapat ayusin sa tulong ni Lord. Amen. Opo, gawin ang dapat gawin. May kaugnayan niya sa ating yes. lesson, So, Amen. so thank you Lord din sa kalakasan, sa bagong araw, bagong buhay at bagong biyaya at salamat sa grasya ni Lord na patuloy po tayong nagagamit sa kanyang gawain. Kaya lahat ng papuri, pasasalamat ay ibinabalik namin kay Lord. Aawit muna tayo o memory, Minister Sandy, nung memory verse. Ang ating memory verse of the week, dito po sa John 11, verse 40. Jesus said to her, "Did I not tell you that if you believed, you would see the glory of God?" Okay. Pag ang tao na nampalataya, mahahayag ang kalwalhatian ng Diyos. Sa Tagalog po yun. Tagalog po, Juan 11:40. Sinabi ni Jesus, "Hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos?" Amen. O, kanta muna tayo. Ayan. Ang buhay. Kung ito Teka, bumaba eh. ay Thank you Lord. Take 2. Buhay kong ito ay buhay na patotoo. Walang maililihim, ang lahat ay hayag na hayag sa'yo. Ang buhay kong ito ay buhay na patotoo. Walang maililihim, ang lahat ay hayag na hayag sa'yo. Panginoon, ang pangalan ko nakatala sa aklat mo, sa aklat ng buhay na iniingatan mo. Panginoon, ang buhay ko nakalaan para sa iyo.
ako'y maglilingkod sa habang buhay ko. Purihin ng Diyos, mga kapatid. Ngayon po, sa umagang ito, ang babasahin po nating message for today, dito po sa Micah chapter 6, verse 8. Sa New King James po natin babasahin. He has shown you, O man, what is good and what does the Lord require of you, but to do justly, to love mercy, and walk humbly with your God. The message of the Lord. Minister Sandy, ano ba yung ibig sabihin ng Micah? Micah means who is like God. Sa Tagalog, Walang katulad ng Panginoon. talagang wala siyang katulad. Almighty God. Yeah. Hindi pwedeng, kumbaga, tinatawag na supreme sa lahat, pinakaangat sa lahat. Talagang yun ang Diyos natin. Yeah. The King of Kings, the Lord of Lords, wala siyang pwedeng katulad. Yeah. Hindi siya pwedeng ihambing sa tao, nasa langit, nasa lupa, maging sa ilalim ng lupa. Wala siyang katulad. Siya'y tunay na Diyos. The God of Abraham, Isaac, and Jacob. Yun ang ating Diyos. Yes. His anger lasts for a moment. Ayan. Tsaka yung But His pag-ibig. mercy lasts for a lifetime. Yan. No, the Lord is good, His love is eternal, and His faithfulness lasts forever. Hindi lang siya makapangyarihan. Siya ay papagmahal na Diyos. At tong kanyang katapatan ay walang hanggan. Kaya wala siyang Katulad. katulad. Minister Ray. Amen. Okay. So, ano bang dahilan bakit nasabi ni Prophet Micah ang mga pananalitang ito? Alam po ninyo, bago natin lubusan talakayin, mahalaga po sa ating buhay Kristiyano, nagkakaroon po tayo ng pagsusuri, assessment, nagkakaroon tayo ng pagtatanong sa sarili, na sa aking buhay Kristiyano ba, nung kalooban ba ng Diyos, o nung nais ng Diyos ang natutupad sa buhay ko? O nung aking bang ugali, asal, karakter, o katangian, nahahayag ba sa buhay natin nung nais ng Diyos? Diba? Kasi napakahalaga, no? Na nung objective kasi natin dito, Christ-likeness. Nung objective natin dito, maging ganap tayo tulad ng Ama sa Langit, siya ay ganap. Nung objective dito, no, be holy because God is holy. Pero bago natin lubusan talakayin, tawagin natin si Minister Sandy. Ayan. Thank you, Lord. Actually, maghahati-hati po kaming tatlo doon sa verse 8. Ayan. Doon sa to do what is just, to love mercy, and to live humbly with God. So sa akin po, yun pong to do what is just or to do justly. Ay, Minister Sandy, sandali. Nakalimutan natin nung sabi rin, He has shown. Di ba? Ipinakita ko na sa iyo. Itinuro ko na sa iyo. Ipinaalam ko na sa iyo nung nais ng Diyos kung ano ang mabuti. Ano ba yung mabuti? Di ba? So, alam naman natin na mamaya malalaman natin dyan kung ano yung requirements ni Lord, kung ano yung mabuti. O, ikaw muna. Amen. Ayan. Okay, so sa akin po yung to do what is just or to do justly. Kay Minister Ray, yung to love mercy, at yung kay Brother or Minister Jerry is yung to live humbly in fellowship with God. So, yun nga po, nakatalakay na kanina at nabanggit yung Micah, Micah means who is like God. Ito pong book ng Micah, mga kapatid, ang purpose po nito kung bakit po ito naisulat ni Prophet Micah ay to warn God's people that judgment is coming and to offer pardon to all who repent.
Yan po yung pinakalayunin ng aklat ng Micah, mga kapatid, sapagkat nung panahon pong yaon, ang panahon ni Micah, ay ang bayan pong Israel o ang bayang pinili ng Panginoon ay nagkaroon po ng two sins are identified in Micah's message. Unang-una, the perversion of worship. Ang bayang Israel ay sumamba na po sa Diyos-Diyosan during the time. At yung pangalawa, yung injustice toward others. Ang dalawang kasalanan pong ito ay naging rampant in the capital cities. These sins infiltrated the entire country. So lumagana po ang kasamaan na ito, yung pagsamba sa Diyos-Diyosan at yung kawalan ng katarungan sa kanilang lugar o sa kanilang bayan. Lumagana po ang dalawang uri ng kasalanan na ito at dahil po doon, syempre, hindi po nalugod ang Panginoon sa kanyang bayan. Sa chapter 3 verse 11, nandun po yung isa sa sinabing kasalanan sapagkat yun nga po, yung kawalan ng katarungan kasi yung mga judges po or leader, nagja-judge for a bribe. Mahirap nga naman yun, brother, Nasusuhulan na. Oo, yung suhol, kahit tama ka, Pag nasuhulan, pag wala kang lagay o padulas, nababaluktot ang katotohanan. At dun sa verse 5 din, yung mga priest or mga pare, yung mga naglilingkod sa Diyos, teach for a price. Magtuturo lang kung may bayad. Hirap din brother, hindi sila magtuturo pag walang pakinabang. At saka ituturo nila yung gusto nung nagbayad. masarap sa tenga. Yang masarap sa tenga. Ganon yung naging kasalanan that time ng mga lingkod ng Diyos o priest sa panahon ni Mikas. At yun po ay nakita ni Propeta Micah. Hindi lang yun. Yung mga propeta rin, her prophets tell fortunes for money. Nagpapahayag dahil sa pera. Oo. So, makikita natin dito mga kapatid, alam naman natin that greediness is a form of idolatry. So, ganito ang sitwasyon nung panahon ni Propeta Micah. Kaya, sinabi ni Propeta Micah kaya humantong doon sa Micah 6 verse 8. Kasi naging chaos na eh. magulo talaga Binasa yun. mo yung buong Micah, pati mga family, nagkakaroon na ng hindi tamang relasyon, wala nang respeto, wala nang pagmamahalan. Talagang kaya meron charge si Lord sa kanila. Kumbaga, ikinalungkot ng Panginoon yun. Pinaalalahanan sila, naalala nyo ba nung iniligtas ko kayo sa pamagitan ni Moses? Diba? Sinabi niya yun. Yeah. Naalala nyo ba nung susumpain sana kayo, pero ang sinabi, blessing? Maraming sinabi si Lord sa kanila magaganda, kaya lang pinaalala ni Lord nung mga ginawa nila. Pinaalala ni Lord nung mga mabuting ginawa ni Lord sa kanila. Pero Kasi hindi naman sumbat yun Oo, Iba hindi. yung sumbat Paalala sa paalala. Oo. Si Lord hindi kasi nanunumbat So, pinaalala nila yung ginawa ng Panginoon na kabutihan sa bayang Israel nung sila ay alipin pa sa bayan ng Ehipto. Hinango sila at binigyan ng pangako na dadalhin sila sa lupa na sagana sa milk and honey. Kaya sinabi diyan na nung ipinakita ko na sa inyo, itinuro ko na sa inyo ang alin nung kung ano ang mabuti. Ito yun nung 10 Commandments, nung kautusan ni Moses, doon sa Deuteronomy 10:12,
Sinabi ni Lord kung ano yung nais niya. Tapos pumasok nga sa Micah 6 verse 8. So itinuro na, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Yes, oo. So yung Ten Commandments, ang kabuuan din ng brother, pag sinuma total natin, Yung Matthew 22 rin yung eh. vertical at saka horizontal Yes. ng cross, yung vertical, Kay Lord. yung relationship sa Panginoon, at yung horizontal naman, yung relationship natin sa ating kapwa. Same thing din dito, brother, sa Micah 6:8, ano? So, in one sentence o praise, ay sinakop nito yung ibig ng Panginoon. Pumasok pa dyan pag nung Matthew 22, nung love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your strength, and love your neighbor as you love Yung yourself. vertical nga, tsaka horizontal. Okay, So, sige. yun ang what is good. Yun ang salita ng Diyos. Ano yan? Objective yan. Yan ang authority dapat ng mga Christians. Kaya sa all Scripture inspired by God, it is useful for teaching the truth, correcting faults, rebuking errors, and instruction for right living. Yun ang sinabi ni Micah sa mga taga-Israel maging sa panahon natin. Kaya sinabi niya to do what is just. Okay. Possible ba na tayo na isinilang na makasalanan ay makapamuhay ng may katarungan? Sabing ganun, to do what is just. Ang gawin ang nararapat. Ang nature po kasi ng tao, sinner, di ho ba? Possible po ba na makagawa ng kabutihan ang isang tao? Sa atin pong sarili ay hindi po natin kaya at wala po tayong kakayanan. Pero sa Panginoon, walang imposible. Kaya yun yung memory verse natin. No? Kapag ka nanalig tayo, walang bagay na mahirap o imposible ang sabi. So, possible po na kahit na ang isang tao ipinanganak na makasalanan, ay posible pa rin na makagawa ng kabutihan sa papaano pong paraan at papaano po magsisimula sa pamamagitan ng pagkakaloob ng Panginoon ng bagong katauhan, new being. Hindi lamang sa doing kasi, di po ba? Kahit tayo gumawa ng mabuti, pero yung atin pa ring nature, same pa rin. Kaya ang pangako ng Panginoon, bibigyan tayo ng bagong puso, bibigyan tayo ng bagong espiritu para makasunod sa kanyang kalooban. So dito, makikita po natin mga kapatid, yung posible na ang isang tao ay makagawa pa rin ng kabutihan o tama sa kanyang buhay sa tulong at awa ng Panginoon sa pamamagitan ng bago niyang katauhan. Di ba? Sabi sa 2 Corinthians 5:17, brother, that when anyone is joined to Christ, he is a new being. Meaning, meron na siyang new nature. Yung sa tulong ng Espiritu Santo na nananahan sa taong nananampalataya, nagkakaroon po siya ng bagong katauhan. So sa Romans 3:23 kasi, brother, no one is righteous. Di ba? At sa Romans 3:10, yun ang sabi, walang sino mang matuwid. At sa Romans 5:19, yun din po ang sinasabi. Pero dahil nga po sa bagong nature ng tao, ay possible na makagawa po ng kabutihan. Dito po, meron akong na narinig na sharing. To do what is just, merong isang tao na nagtatrabaho sa company. I will not mention his name, Tapos, yung isa niyang subordinates, may foul na nagawa. Ngayon, ground for termination. Nagpe-pray siya ngayon. Sabi niya, Lord, ano pong gagawin ko sa taong to? Ayon sa policy,
ground for termination ang nagawa nito. Pero pagka yun ang aking in-apply na punishment, sira na ang karir niya. Wala na siyang mapupuntahan trabaho. Unless na magnegosyo, pero saan naman siya kukuha ng puhunan at to start a business is mahirap. Nagpe-pray siya ng husto. Kinausap niya yung tao. Sabi niya, alam mo ba yung nagawa mo is ground for termination? At pag na-terminate ka, alam mo rin ang may bubunga nun, di ba? Aminado naman. So tinanong niya, so mamili ka na lang. Magre-resign ka or ite-terminate ka namin. Siyempre, pinili nung tao, magre-resign na lang po ako. Kasi pag terminated, wala kang benefits na makukuha. Zero. At bukod doon, pag bina-background check ka, nung a-applyan mo, lalabas yung record. So, doon ipinakita ng Panginoon that mercy triumph over justice. James 2, verse 12 to 13. So, salamat sa Panginoon. Mahirap sometimes na igawad ito sapagkat marami kang titimbangin, marami kang isasaalang-alang. Subalit, yun nga po ang sabi ng Panginoon, to do what is just. Ang maging makatarungan ka. So, nai-serve naman niya yung nararapat na bagay, Pero hindi nawala doon yung awa. Kasi pwede kang maggawad po ng justice nang walang awa. Di ba? So, salamat sa Panginoon. Pero habang nabubuhay tayo po rito sa lupa, according to John 16, verse 33, makakakita pa rin po tayo ng mga injustices, makakakita pa rin po tayo ng kawalan ng katarungan nga. Pero we are hoping for a better country na magro-rule sa atin na kung saan ang mamumuno ay just. At yan ang ating pinakahihintay-hintay. Pero habang hinihintay natin, pinapractice na natin yung tinatawag na kingdom living. So sa John 16:33, ni-remind tayo ng Panginoon, ang sabi doon, this world will make you suffer, but be brave. I have defeated the world. Okay? Sa Isaiah 9:6, ito yung pangako na darating na magro-rule po sa atin. Ang sabi po doon, a child is born, a son is given, and he will be our ruler. He will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Eternal Father, the Prince of Peace. And Isaiah 32 verse 1, ito po yung pangako rin ng Panginoon that a king will come who will rule with integrity. Tapos sa Micah 5 verse 2 rin, a promised ruler whose family line goes back to ancient times. At yung mga pangakong pong yan, mga kapatid, ay pangako ng muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo na siya ang mag-govern sa atin at siya'y mamumuno ng gagawin niya yung to do what is just. And sa ngayon, actually, napapractice na natin yun mga kapatid. Knowingly and unknowingly, na igagawad na po natin yun sa atin. Minister Sandy, dito nga sa 2 Corinthians 5:21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya itinuring na makasalanan. Itinuring na makasalanan upang sa pamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos.
Yan. Oo nga naman, ibinilang. Pero walang kasalanan. Oo, Ibinilang itinuring lang. na makasalanan. Kasi yung kasama niyang dalawa sa krus, Death penalty talaga yun. ano yun, masamang tao. Oo. Ibinilang siya doon. Nasa gitna siya kaya ibinilang siya. No? Pero wala siyang kasalanan. Wala. Tsaka hindi sa sinumpa kasi noong unang panahon, pag ang tao ipinako sa krus, sa kahoy, isinumpa. Pero siya hindi sa sinumpa. Inako niya. Kasi Yung sumpa. wala siyang kasalanan. Dahil doon, naging matuwid tayo. Naging righteous tayo sa harap ng Diyos. Ayun. Oo. Kaya pwede nating igawad nung pagiging makatarungan sa kapwa. Kasi binigyan tayo ng katuwiran ng Diyos through Jesus. Yung righteousness ni Lord, ipinagkaloob sa atin. Kaya tayo ngayon, sa awat grasya ng Panginoon, nagagawa natin ang kalooban ng Diyos. Not because of our own righteousness, but the righteousness of God. So, salamat sa Panginoon. Ngayon naman po, yung pangalawang bahagi, tatalakayin naman po at ibabahagi ni Minister Ray. Mr. Ray, Ayan, good morning po uli mga kapatid. At yung pangalawa po na nais ng Diyos, kung ano ang mabuti. Dito naman po ako, sabi nga po to love mercy. So, hanap po ako ng hanap. Nagpipray ako kay Lord. At dito niya po ako binigyan ko po ng meaning ang mercy at nakuha ko nga po sa Greek word of mercy. Ano ba ang meaning ng mercy sa Greek word? Ito po yung tinatawag na eleos. E-L-E-O-S. Eleos. Yan. Ang meaning po is mercy. Sabi nga po dito, kindness, mercy, and kindness or goodwill towards the miserable and the afflicted, join with a desire to help them. So yun po yung eleos or mercy na nandun ang habag at kagandahang loob po natin, yung kabutihang loob sa mga taong yung kahabag-habag po ba, yung miserable na ang buhay, katulad ko po nun, afflicted, di po ba, nagdurusa. Pero meron po talagang mga Christian o ginamit ang Panginoon para yung mga desire na hangarin nila na tumulong sa ganitong sitwasyon. So ito po yung meron pa po, marami pa pong kahulugan tong eleos. Kaya nga sabi, kailangan po magkaroon tayo ng eleos heart. Kasi or mercy. Kaya nga ito po yung sinasabi ng ating Panginoon na how we should live as God's forgiven people. Ito po yung pinakikita, nais ng ating Panginoon na yung mga taong pinatawad na, di po ba, hinango na ng Panginoon sa pagkakasala, ito yung nakita ng Diyos sa atin, na magkaroon tayo ng eleos heart, sabi nga po rito. Kasi dito sa Deuteronomy 10:12, sabi po rito, Bayang Israel, ano nga ba ang nais ni Yahweh mula sa inyo? Ang gusto lamang naman niya'y igalang ninyo siya, sundin ang kanyang mga utos, ibigin siya, paglingkuran ng buong puso't kaluluwa. So ito po ang nais ng ating Panginoon, na itinuturo sa atin. At meron pang message po rito sinabi dito sa Matthew 9:13. Sabi nga, God clearly requires that His people show mercy. Kaya dito sa Matthew 9:13, sabi po rito, humayo kayo at unawain ang kahulugan nito. Habag ang nais ko at hindi handog, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid. So sa Matthew 12:7, may sinabi rin po rito, kung nauunawaan lamang ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito, habag ang nais ko at hindi handog, hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala. Hosea 6:6, sapagkat wagas na pag-ibig ang nais ko at hindi handog, pagkakilala sa Diyos sa halip
na handog na sinusunog. Ito po yung meaning ng mercy sa Greek word ng Elios. So ngayon po, may tatlong bagay po na napakahalaga para maunawaan po natin yung tinatawag po na meaning ng Elios sa Greek word. Tatlong lesson po to, no? Tatlong bagay na napakahalaga. Una, ang makikita po natin sa Greek word ng Elios or mercy, yung tinatawag na mercy of God towards men. Yun po yung number one. Ang pangalawa, yung tinatawag na the mercy of men towards men. At yung pangatlong Elios or mercy, sabi po rito, the mercy of Christ, in His return, He will bless the true Christian with eternal life. So unahin po natin yung tinatawag mo ng mercy of God towards men. So nakapailalim po rito yung tinatawag na mercy of God towards men, dalawang bagay. Una, in generally providence. At yung pangalawa, sabi po dyan, clemency of God. Yun po ang una. At may dalawang nakapailalim na napakahalaga. So ano po ba tong mercy of God towards men? In generally, una, providence. Sabi dyan, pag sinabing in generally providence, yung kanyang care and control of God. Yung pangangalaga at pagmamalasakit ng Diyos, no? In generally providence. Hindi lang po ito sa tao, ipinapakita ng Diyos ang kanyang habag at mercy. Kundi pati mercy po to sa buong mundo. Hindi lang po yan sa tao, kundi sa buong mundo. Kaya nga pag sinabing whole world, sa Acts 17:24, sabi po dyan, ito po yung attributes of God. Sabi, God who made the world in everything in it, He is the Lord of heaven and earth. So yun po, makikita natin yung tinatawag na in generally providence. Yung mercy ng ating Panginoon, no? Hindi lang po iginawad ang habag sa tao, kundi sa buong mundo. Nandun po ang habag ng Diyos, mga kapatid. Kaya nga sa Isaiah 46:8-10, sinabi po rito, ito ang inyong tandaan, mga makasalanan, ang bagay na ito'y ay alalahanin ninyo. Alalahanin ninyo ang mga nakaraang pangyayari. Inyong kilalanin, ako lamang ang Diyos, at maliban sa akin ay wala ng iba. Sa simula pa'y itinakda ko na, at aking inihayag kung ano ang magaganap. Sinabi kong tiyak na magaganap ang lahat ng balak ko, at gagawin ko ang lahat ng aking gusto. So dito makikita po natin yung kung paano ang the guardianship and care provided by God. Ito yung in generally providence. Kung paano ang pangangalaga ng Diyos sa buong mundo, nandun yung habag. At hindi lang yan, sa buong tao, sa lahat ng tao. No? Kaya nga sabi rito, God is aware of what is any given person's life. Aware po ang ating Panginoon. No? Sa lahat ng nangyayari, happening in any given person's life. Sa lahat ng pangyayari na nagaganap sa ating buhay. Pag sinabing aware, ibig sabihin yan, alam niya. O pag sinabing alam niya, all-knowing ang ating Panginoon Diyos. All-knowing. No? Pag sinabing all-knowing, omniscience means He is aware of the past, present, and the future. Alam niya po lahat yon. Kaya nga pag sinabing, nandun po yung tinatawag na God's power. Kanina pa sinasabi ni Minister Jerry. God's power is infinite. No? Walang hanggan. God's power is limitless. Walang limitasyon ang kanyang kapangyarihan. Kaya nga, yan yung tinatawag yung in generally providence, yung guardianship and care sa lahat ng tao. At hindi lang po yan, ito po yung isa pa, no? Divine providence, yung the governments of God, yung pamamahala ng Diyos, no? Yung kanyang wisdom, yung love, care, and direct all things in the universe. Makikita po natin yan kung paano in general lahat
inakupan niya po lahat bilang makapangyarihan Diyos. Di po ba? Merciful God, hindi lang po sa tao, kundi sa buong mundo yung kanyang mercy. Kaya nga sa Colossians 1:16-17, sabi po dito, sapagkat sa pamamagitan niya'y nilikha ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, nakikita man o hindi. Pati ang mga espiritual na makapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno, ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya ang una sa lahat at ang buong sansinukob ay nananatiling sa Kanyang kaayusan sa pamamagitan niya. Yan po yung una. Yung tinatawag na in generally, ito yung mercy of God towards men. Ito po yung pangalawa. Clemency of God, sabi, clemency of God in providing and offering to men by salvation. Ito po yun. Providing, yung governments niya, yung kanyang tinatawag na guardianship sa lahat ng tao. Ito po, nagkaroon tayo ng clemency dahil sa kanyang habag para sa atin. Inoffer niya, no, para sa tao, para magkaroon tayo ng kaligtasan. At walang iba kundi si Jesucristo. Clemency means grace of God. Clemency. No? Ibig sabihin, ito po yung grace ng Diyos. No? Sa Romans 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Sa 1 Timothy 2:5, for there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. Siya po ang namagitan. No? Ito po ang clemency at grace ng Diyos. No? In Acts 4:12, sabi po diyan, kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang binigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. So yan po yung number 1 na eleo o grace, no? Mercy ng Diyos towards men. Apo. Sandy. Apo. Revelations 4:11. Minister Jerry, pakibasa nga. Apo. Revelations 4:11. Ganda pala nung no? Mercy, no? Tsaka 4:11. Ito po, Revelation 4 verse 11. Aming Panginoon at Diyos, karapat-dapat kang tumanggap ng papuri, karangalan at kapangyarihan, sapagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay, at ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nilalang mo at pinapanatili. Ayan. Thank you, Lord. Ang pangalawa naman po na matatagpuan po natin sa mercy ng eleo, sa Greek word, ito po yung the mercy of men towards men. Siyempre, na-receive na natin ang kaligtasan. Nakita na natin ang kapangyarihan ng Diyos na kumilos po sa atin. Kaya nga, hindi mo kayang maggawad ng kindness o mercy. Kung yung sinabi nga ni Minister Sandy kanina, 2 Corinthians 5:17, if anyone joined to Christ, the old has gone, the new has come. Meron na po tayong new mind, new heart, and new soul. Kaya nga po dito, to exercise the virtue of mercy. So napakahalaga po nito, mga kapatid. Ito po ang command ng Diyos para sa taong mga naligtas na tayong lahat, mga pinili ng Diyos. Kaya nga sa Matthew 5:7, pinagpala ang mga mahabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Kaya nga sabi dito, mercy is the virtue of forgiveness. Sabi nga po dito, ang awa, ang habag, ito po ay kabutihan na hahantong sa pagpapatawad. Ayan. Ano po? Pagpapatawad. Kaya pagdating sa pagpapatawad, alam naman po natin, 7 times 7. 70? Yan, opo. 70 times 7, ano? 7 times 7 nga po. 70. Ayun. So,
Wala pong katapusan ang pagpapatawad po natin o pagbibigay po ng mercy. Kaya sa Luke 6:36 to 37, sabi po diyan, maging mahabagin kayo tulad ng inyong amang na mahabagin. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan. Magpatawad kayo at kayo'y patatawarin. So it is a decision po to stop hating and to revenge vengeance. Kaya ito po yung decision po natin ito mga kapatid. Kung tayo ay binago na ng tunay na binago na ng ating Panginoon, na meron na tayong new heart, new mind, new soul. Kaya nga it is a decision para talikuran lahat ang paghihiganti sa ating kapwa. Kaya nga sabi dito, at hindi na tayo nagpapatuloy sa paggawa ng kasamaan. Kaya nga hindi tayo tumitigil, hindi tayo magi-give up. Kaya nga sinabi ni Lord, love your enemy. Kaya hindi lang yan, sabi dito sa Hebrews 10:17, may sinabi po ang ating Panginoon, sabi, pagkatapos ay sinabi pa niya, kalimutan ko na ang kanilang mga kasalanan at kasamaan. Kung ang Panginoon ay nakalimot sa mga kasamaan natin, tayo pa kaya ay bilang tao, makakalimot din po sa ating pagkakasala. Kaya nga, naalala ko po lagi yung sinasabi ni Pastor Alex, ito po yung antidote for revenge. Sa Psalms 19:12. May the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing in God's sight. So yan po lagi ang maging laman po ng ating puso, isip, na lagi po nating, yung words lagi ng mouth natin, at nandyan ang salita ng Diyos lagi sa puso natin, laging nagpi-please po sa ating Panginoon. Yan po yung pangalawa, the mercy of men towards men. Ang pangatlo naman po ay tinatawag na mercy of Christ in His return will bless the true Christian with eternal life. True Christian. Sabihin po natin, kaya awat grasya po ng Panginoon na nakakasunod po tayo. Kaya nga po dito, pag sinabing mercy of Christ in His return, sabi the true Christian, sabi sa Matthew 7. Babasahin ko lamang po yung Matthew 7. Sabi po dito ni Lord, Matthew 7:21 to 23. Hindi lahat na tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, maraming magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa inyong pangalan ay nangaral kami, nagpalayas kami ng mga demonyo at gumawa ng himala. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng mga kasamaan. So ito po yun, mga kapatid, sinasabi po rito. Kaya nga po ang conclusion po natin dito sa Galatians 6:9, kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay ani, kundi tayo susuko. Amen. Ayan. Amen. Purihin po ang ating Thank you, Lord. Panginoon. Minister Ray, nakalagay doon, ang ganda pala niyan, to love mercy. Pwede bang magawad ng mercy nang walang pag-ibig? Kasi sabi ni Lord, to love mercy. Minister Jerry, sa tingin mo? Nung mga wala nga sa Panginoon, nung mga pagano, tumutulong din sila. Much more tayong mga Christians, Ba't kinakailangan. sila tumutulong? Sa Naawa? atin. Hindi, basta kahit pagano, nagdo-donate din sila, nagbibigay din sila. Pero tayong mga Christian, sabi roon, to love mercy. So idiniin sa atin yun. Kasi may mga tumutulong, tulad ng mga wala kay Lord, tumutulong din sila. Naawa. Naawa. Pero sa ating mga Christian, sabi, to love mercy. To Yung- show constant love. Yung awa, bunga ng pag-ibig. Yes. O may pag-ibig Noong siya Romans sa awa. 5:8. Oo. Noong Romans 5:8. So, pwede palang
igawad ang awa, halimbawa, naawa ka, binigyan mo, pero wala namang pag-ibig. Ano lang kasi minsan na parang nagagawa ng isang tao yon pag balagaong na siya. Ako na lang ba palagi? Yan ang Or pwede rin naman because of pride. O yan, ibigay ako. Nakakaawa ka naman, ito na nga. Okay. Pero Kaya nga, kaya pala may sinabi si St. Paul sa 1 Corinthians 13 na ibigay ko man o ialay ko man ang aking sarili. Kung walang pag-ibig, useless. No? Kaya- Patingaw lang na umaalingaw-ngaw. Kaya pala dinuktungan ni Lord to love mercy. So, pwede, idiniin sa mga Christians yun. Kaya nga, tatlo mananatili, faith, hope, and love. But the greatest of this is love. Kaya nung pag-ibig talaga, nagmumula yan sa Panginoon na tinanggap natin si Jesus. Amen. Okay, bago po tayo magtuloy, mga kapatid. Birthday muna po tayo. Minister Ray, ikaw nang magbate. Ayan, lahat po ng may birthday ngayon, May 30, 2024. Sister Tess de Los Santos, Sister Melody 14, Sister Emily Malikden, Brother Lester Barte. Wala na. Ayan. Sister Gabriel Martinez po. Happy birthday po, mga kapatid. Happy birthday. Happy anniversary, happy anniversary, happy, happy, happy anniversary. Happy anniversary! May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy, happy birthday to you. Anumang pagsubok, anumang suliranin, di ako mangangamba pagkat kasama kita. Anumang pagsubok, anumang suliranin, di ako matatakot pagkat nariyan ka sa piling ko. Yahweh, Yahweh ang iyong pangalan. Yahweh, ikaw ang aking kalakasan. O Yahweh, tunay kang maaasahan. O salamat sa pag-ibig mo. Anumang pagsubok, anumang suliranin, di ako mangangamba pagkat kasama kita. Anumang pagsubok, anumang suliranin, di ako matatakot pagkat nariyan ka sa piling ko. Yahweh, Yahweh ang iyong pangalan. Yahweh, ikaw ang
Last, dun sa tao, halimbawa pong nagkasala, na humantong siya o malid natin siya sa tunay na pagsisisi. Sapagkat alam naman po natin na God hates sin. Kapag nandun pa rin yung kasalanan, may consequence pa rin po yun. But pagka ang tao nagsisi ng tao sa puso at nanumbalik sa Panginoon, nandun po ang kapatawaran na ino-offer at igagawad ng Panginoon. Ang sabi nga po, doon sa ating kanta na inulit ko po kanina, His anger lasts for a moment, but His mercy lasts for a lifetime. Amen. Amen. So purihin ng Diyos, mga kapatid. Ako naman po, pangatlo. To walk humbly with your God. To live in humble fellowship with our God. Kahapon, natanong po ako ni Pastor ng mga topic namin. Sabi ni Minister Ray, sa akin po nung to love mercy kay Minister Sandy, sabi niya, to do what is just. Sabi ko naman, ako po nung to walk humbly with your God. Talaga? Sabi sa akin ni Pastor, talaga ikaw yun? To walk humbly with your God. Natawa rin. Sabi, tumingin lang kay Pastor. Ang totoo niyan, sa bahay, si Sister Maripas, kaming dalawa palagi magkasama sa bahay. Sinasabi niya sa akin palagi, Papa, huwag kang mayabang. Si Mami, Jerry, huwag kang mayabang. Kinumpirm ni Pastor, humility topic mo? Oo nga naman, brother, minister, kasi sabi nung narinig kong kasabihan, narinig ko lang naman. At natawa rin ako, sabi niyang ganun, it's hard to be humble when you know that you're great. Ba? Oo, ang hirap niyan, Brad. Alam mong Angat. kumbaga, competence, no? Magaling ka. Kumbaga, nasa lahat ang gift. Aha. Magaling ka mag-gitara, kahit pa paano kumakanta ka. Patagal ka na sa ministry. Una ka sa mga naging worker. Pogi. Feeling pogi, tamang suplado. Feeling pogi, tamang suplado. Kumbaga, pagdating sa, nagkaroon nga ng, ano ba tawag dito? Nung panahon ng Mamit Daddy, nagkaroon ng pagbabawas ng worker. Ang tawag doon? Streamlining. Streamlining. Nasama ako yun, pero hindi ako nasama. Kasi lahat ng mga elders, kasama si pastor, no? Hindi ako kasama ako sa naalis talaga. Wala talagang pang candy, wala. Pero hindi ako natuluyan kasi si Pastor Alex, si Pastor Fred, si Pastor Ray, ng mga elder sister panuuna pa. Lagi ako sinasama sa prayer meeting. Kasi alam mo bakit? Gitarista kasi ako. Kaya, pumasok sa isip ko. Tumangos ang ilong. Oo, tumangos ang ilong ko. Tsaka pumasok sa isip ko, ang daming preacher sa kompi. Ayoko na maging... Halos lahat preacher. Gusto lahat maging preacher. Dito ako sa bandang music. Lagi ako magagamit, lagi ako kasama, lagi ako Nung mentalidad ko, para bang, di kayo marunong Isa lang ang inano nyo, isa lang ang minaster nyo. Dapat lahat, kumbaga 5-in-1. Yabang Ano yung 5-in-1? Gitarista ka na, minister ka pa, driver ka pa, servant ka pa, ano pa isa? Pogi ka pa. Di naman. Feeling lang. So, biglang ang topic ko po, to walk humbly with your God. Medyo, nagpipray ako kay Lord. Pero ang totoo niyan, si Lord ang nag-initiate muna. Sa Genesis 3:8, tuwing dapat hapon na babaan Diyos. Kay Adan at kay Eva, gusto niyang makasama nung kanyang nilikha. So, nung fellowship, gusto ni Lord, sa bawat isa sa atin, desisyon, hininga, tibok ng puso, pang-araw-araw na buhay, pamilya, asawa, trabaho, pakikisalamuha, dapat kasama si Lord. Yun talaga ang gusto ng
Panginoon sa ating lahat. Siya ay una nag-initiate. Biro mo noong una pa lang, gusto nang makasama ni Lord nung kanyang mga nilikha. Kaya lang tinanong, Adan, nasaan ka? Gumawa na ng hindi tama, natukso na, nagkasala na. Nalayo sa paningin ng Diyos, naalis doon sa banal na presensya ng Diyos. Kasi umira lang pride of life. Nakalimutan niya, minister, that no one can have anything unless God gives it to him. Yes. Alam mo, ang ganda ng kalagayan nila. Ang ganda. Pinamahala sa lahat. Sila nagbigay ng pangalan. Tapos, nilikha sila ayon sa kawangis ng Diyos. Tapos, nung inilagay sila sa Garden of Eden, pwede niyong kainin lahat. Pero wag lang naman itong isang buwang ito na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at ito yung demonyo ng ahas. Hindi ka mamamatay pag kinain mo yan. Ang totoo niyan, magiging parang Diyos ka. Malalaman mo ang mabuti at ang masama. Nabuo ngayon sa isip nila na mainam na maging parang Diyos at mainam na maging marunong. Kaya nung kinain nila, on the spot, nahayag ang kasalanan. Nahayag ang kayabangan. So naging Diyos na sila ng kanilang sarili. Yes, parang Diyos na ngayon sila sa tingin nila. Kaya pero uulitin ko, ang unang nag-initiate na gusto ng Diyos na tayong lahat, everyday ng buhay natin, kasama natin ang Diyos. Kaya, dito, nung naging prideful sila, naging mayabang sila. Kaya sabi ng Bible sa James 4:6, ang Diyos laban sa mga mapagmataas, ngunit nalulugod sa mga mapagpakumbaba. Yung taong mayabang does not know God. Hindi nila kilala ang Diyos. Alam po ninyo, kinakailangan tayo po mga Christians. Aware tayo. Kumbaga, tayo nung malakas ang ating discernment. Meron tayong wisdom from God na to walk humbly with our God. Una-una, kasama natin ang Diyos. So napaagandang isipin nyo na ang Diyos nalulugod sa taong nagpapakababa. Kahit nasa iyo na ang lahat. Kasi, pag naunawaan nating nag-i-exist ang Diyos from the very beginning, maganda ng pananaw sa buhay yon. Isang uri ng pagpapakababa. Awareness of God, na presence of God, kung sino talaga siya. Kasi minsan tulad nga, na-sharing ko kanina, ipagmamalaki ko ng aking mga experience, nakipagmamalaki yung talent ko. Si Lord magpapalit ng mas magagaling. Magpapalit si Lord ng mas mahusay. Titulado pa. Ikaw, experience ka lang. Experience lang nga, pinagmalaki pa. So, kaya dito mga kapatid, nung aware tayo sa presence ni Lord, nakasama natin palagi siya. Yun ang magtutulak sa atin ng pagpapakababa ng kalooban. Alam naman natin ang meaning ng humility. Kumbaga, kinakailangan pa bang i-memorize yan? Alam na nating lahat yan, mga kapatid. Alam po ninyo, si Isaiah, chapter 6, verse 5, when Isaiah saw the vision of God, ano sabi niya? Sino ako sa harap ng Diyos? Di ba? Sabi nga ni Minister Elsa kanina, bulok ako. Mas talagang pagtinig natin ng sarili natin sa Diyos, wala tayong pwedeng malaki. Maging nung nasa atin, galing lahat sa Diyos. Alam niyo ito, nakita ko. Minsan, maging ng humility natin, na ipagmamalaki natin without knowing it. Oo, akala natin, mababa talaga tayo. Na ipagmamalaki pa natin minsan yun na nung kababaan loob natin.
naalala ko si John the Baptist. Forerunner of Christ eh. Tapos, baptizer, di ba? Tapos meron pa siyang mga disciple. Marami siyang followers. Nakakatuwa. Parating si Jesus, di ba? Ibabaptize niya sa water. Bigla sabi ni John the Baptist, hindi po ako karapat dapat na magsuot o mag-alis ng sintas ng iyong sandalyas. Pero kung titignan mo si John the Baptist, nasa kanya na eh. A man without envy. A man without wala siyang insecurities. Wala siyang hindi nakatingin sa sarili. Pati sa paglilingkod siya, pagiging mababang loob, hindi niya nakita. Ano sabi niya? He must increase and I must decrease. That is humility. Mga kapatid. Si Daniel 10 verse 8. When Daniel saw the vision of God, he said, my beauty turned into corruption. Sa Daniel 10 verse 8. Kaya, maski yung beauty sa harap ng Diyos, pag nakita natin ang kalwalhatian ng Diyos, mga kapatid, hindi natin pwede ikumpara ang ating sarili. Kaya lang po, minsan, mahirap talaga magpakababa, brother. Grasya ng Diyos yan eh. No? Alam naman natin, kaya sabi ng Bible sa 8 Beatitude, mapalad ang mga mapagpakumbaba. Mamanahin nila ang mundo. You will inherit the earth. Mapalad ang nagpapakababa. Not the great, not the wise, Yes. but the humble. Alam nyo, meron pang isang example about humility. Publican and Pharisee. Sa Luke 18, nung Pharisee, i-picture po ninyo, nakasuot siya ng puti. Tapos, meron siyang nakapatong na parang gold dito, di ba? Pumasok sa templo para magdasal. I-picture niyo po yung pagpasok. Parang napipicture ko yung sarili ko. Salamat o Diyos! Ako'y hindi nangangalunya. Hindi ako nagnanakaw. At hindi ako mapatay. Yan. Picture po natin sarili natin. At ang totoo niyan, Panginoon, ako ay nag-aayuno at nagbibigay ng ikapu. Hindi tulad ng publikanong yan. Minsan, nung pagkakatawag sa atin ng Diyos, nung pagpili sa atin ng Diyos, nung pagiging anak ng Diyos natin, nung pagiging Kristiyano natin, minsan humahantong sa palalo kasi nagiging judgmental minsan tayo. Nagiging tayo, wala yan. Kami lang ang pinili. Kami lang ang tama. Pero nung publikan, grabe yung kanyang pagpasok sa templo para manalangin. Talagang nag-pray siya. Nung Pharisee, hindi siya nag-pray eh. Nagyabang nung Pharisee. Pinaalam niya sa Diyos nung kanyang. Hindi niya sabihin, John 3:27, James 1 verse 17, lahat ng ito ay galing sa iyo. Mga kapatid, kaya sa sa Ephesians 4, basahin ko lang po. Ito po Ephesians 4. Verse 1 and 2. Ito po yung pagsusumamo ni St. Paul. Kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. So, mamuhay tayo ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. So, verse 2, tayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matyaga. So, bilang mga tinawag ng Panginoon,
So, balikan natin ng Ephesians 2 verse 8 and 9. No? Nung ating kalagayan ngayon, ito ay regalo. Ito ay kagandahang loob ng Diyos. Ito ay pagmamahal ng Diyos. Sabi nga hindi ito mula sa ating mga gawa, sa ating kabutihan, o kaya tayo naging okay sa Diyos dahil binili natin. Hindi. Walang dapat magmalaki ang sinuman. Maintindihan lang natin yon. It is by God's grace that you have been saved through faith in Jesus. Iyan ay isang uri ng pagpapakababa. Isang karanasan lang po, kahapon kami ni Minister Arnold. Kaming dalawa. Kasi ngayon aming drainage. Ako lagi ko nasusundot ng drainage ko. Ngayon, nung aking isang tubo sa lababo, nakatutok doon sa parang drainage ko. May salaan. Para lahat nung kanin, mga mumo, nasasala. Pagdating ng umaga, ilalagay ko sa basura. Umulan ng malakas kahapon. Si Brother Arnold, sabi niya, "Che, nag-over po sa akin." Sabi ko, "Nold, may panundot dyan ako. Sundutin mo." Pero pinakita ko sa kanya, tahimik nun sa akin. Kasi nga, nung sa tubo niya, sa drainage niya, hindi lumalabas ang tubig niya. Kaya, sa akin kasi punta kay kay Pastor Rome, pasok ko yun nasusundot ko pala. Doon sa kanya, bihira siguro masundot. Medyo siyempre, kami ni Minister Arnold, matagal na magkasama. Nung familiarity, nung matagal na sa ministry, halos magkakasabay kami. Minsan nasasabi ko sa sarili ko, "Jerry, matanda ka na. Huwag ka na makipagtalo. Jerry, tapos ka na dapat dyan. Jerry, ayusin mo na yung sarili mo." Sinasabi sa akin ni Lord habang kausap ko si Minister Arnold. Ako yung sinasabihan ni Lord Kasi dahil malakas ang boses ko, bingi ako. Baka akala tuloy, nagkakaroon ng pero habang nagkakausap kayo ni Minister Arnold, sabi sa akin ng Diyos, topic mo, humility. Topic mo, pagpapakababa. Kaya, bilang mga tinawag at hinirang ng Diyos, sabi, mamuhay tayo ng naayon sa kalooban ng Diyos, mga kapatid. At ito pa po, mga kapatid, humility is not thinking less of yourselves, but thinking of yourself less. Of yourself less. Sabi po na C.S. Lewis, mga kapatid. John 13, kay John the Baptist, ito pa ho. Misa kasi, masyado sa tingin lang naman natin, marunong tayo, magaling tayo. Pero, willingness to stay teachable regardless of how much already know. Kumbaga, Luke 8:18. Ang sabi rito, kaya't pagbutihin ninyo ang inyong pakikinig, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala ay aalisan, pati na ang inaakala niyang nasa kanya. So, ang taong may humility, nandun ang teachable spirit, teachable heart, willingness siyang makorek, andun ang willingness siyang na matuwid siya, nung suggestion, nung sasabihin ng ibang tao, at inaamin niya nung kanyang kakulangan, inaamin niya yung kanyang kawalan. Anong sabi? Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala ay aalisin pa ng inaakala niyang nasa kanya. Kaya mga kapatid, uulitin ko po, sabi rin ng Bible, God looks at the heart. Hindi lang panlabas ang tinitignan ng Diyos sa atin, maging ang nilalaman ng ating puso. Kaya sabi po, walk humbly with your God. In Jesus' name, amen. Thank you, Lord. Thank Ang you, Lord. ganda pala ng pagkakasunod-sunod, brother, minister, Kasi pag Salamat, naigawad Lord. mo nga naman ng To do what is kung ano ang just. tama, tapos inibig mo at naigawad mo ang awa na may pag-ibig,
resulta yon ng Kababaan. ng relasyon mo sa Panginoon kung bakit naisagawa mo yon, hahantong sa kababaang loob. Alam mo, Minister Andy, yung to do what is just, to show constant love, and to live in humble fellowship with God. Actually, si Jesus lahat yun. Yeah. Nakasentro kay Jesus yun. Kasi Word of God yun. Yun ang nais niya. What God requires, ask of you, demand of you. Amen. Yun ang nais. Kaya ang aklat po ng Mikas ay nagsimula po sa punishment o judgment at nagtapos po sa pangako. Ito po ang pangako ng Panginoon. Sa chapter 7, verse 18, dito na binanggit yung meaning ng Micah. Sabi ni Micah, "Who is a God like unto thee, that pardoneth iniquity and passeth by the transgression of the remnant of his heritage? He retaineth not his anger forever, because he delighted in mercy." Verse 19, "He will turn again. He will have compassion upon us. He will subdue our iniquities, and thou wilt cast all their sins into the depths of the sea. Thou wilt perform the truth to Jacob, and the mercy to Abraham, which thou hast sworn unto our fathers from the days of old." In Jesus' Amen. name. So mga kapatid, purihin po ang Diyos. Tomorrow po, Friday, GMA ulit. O, paalam na kayo mga kapatid. Tapos na. Okay, announcement po Na-announce ulit, na. mga kapatid. Tapos, nakamute kanina. Nakamute po sige. kanina. Announcement po, mga kapatid. Covenant meeting po sa June 15, 1 p.m. onwards at the City Garden Grand Hotel, Makati po yan. Lahat po ng Covenant members ay pwedeng pumunta, ang active and inactive. And meron din po tayong Life in the Spirit Seminar or LSS sa East Area sa St. Joseph Worship Center po sa June 22, Saturday po alas 8 ng umaga. At may reminder po mga kapatid sa mga sasama sa East CSM bukas hanggang Sabado sa summer camp. May 31, Friday, bukas po 11 a.m. ang start po ng registration. Hanggang ano po yan, kinabukasan ang event na yan, 12 noon po ang check-out. Pasensya na din po at di na ma-accommodate ang mga hahabol. So, ang mga nakapasok po na nakahabol ay ito po ang mga dadalhin. Bible, notebook, ballpen, extra snacks, food and water, extra clothes, yung komportable po, no? Yung towel and toiletries, rubber shoes and slippers, extra money in case of emergency. Yan. Thank you, Lord. Ayan. Purihin po ang ating Panginoon, mga kapatid. Thank you, Lord, sa grace po. See you tomorrow. See you.